Namamahiyang online lending app? Nako, bawal po yan. Alamin ang kanilang kaparusahan dyan sa namamahiya na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Namahiyang online lending app? Nako, bawal ito. Sa makabagong panahon, pati ang pangungutang mas pinadali na dahil naglipa na ang mga online lending app. Isang click lang, approve agad ang utang. Pero paano kung dahil sa hindi nakabayad, tinakot kang ipapahiya sa publiko at ikakalat ang personal information mo? Pwedeng managot sa batas ang abusadong online lending app. Tandaan, isang krimen ang pagpapakalat ng personal na impormasyon at labag ito sa Data Privacy Act. Maaari silang ireklamo sa National Privacy Commission kung nagkalat ng paninirang puri ang online lending app sa social media. Pwede silang kasuhan ng cyber libel kung pinagbantaan ka, nasasaktan ka at ang pamilya mo dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Maaari silang sampahan ng kasong grave threats. Ireklamo ito sa PNP Anti-Cybercrime Group o sa National Bureau of Investigation. Bukod sa kasong kriminal, pwede rin ireklamo ang OLA sa Security and Exchange Commission na namamahala sa lisensya ng online lending app. Maaari silang masuspende dahil sa unfair debt collection practices. At kung paulit-ulit nilang gawin ang ganitong klaseng paniningil, maaari silang tanggalan ng license to operate. Dapat naman talagang bayaran ang utang. Pero huwag naman sana abusado pagdating sa singilan. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito.